Hello guys, hello everyone. Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Kamusta po ang araw nyo? Kayo po ba ay kumain na? Ano po ang inyong ulam? So ngayong araw guys ay mayroon akong i-share sa inyo. So itong i-share ko sa inyo ay ulam. So yung aking misis ay umutang ng gulay na uulamin namin. Inutang niya ito kahapon. At ngayon nga ay niluto. So ang ginawa niya do sa gulay, yun ay pakbit guys. Pakbitin. Ay hinati niya. Ngayon, nung naluto niya guys, at kakain na kami, buti na lang guys at naamoy ko yung niluto niya. Akala ko kasi nung una, ang naamoy ay yung plato. Kaya sabi ko sa misis ko ay, Be, yun bang plato ay hinugasan ng ayos? Parang naglalasang sabong hindi ko maintindihan. Sabi niya sa akin ay, oo naman, hugas na hugas yan, malinis yan. Diretso yung kain ko. Kain naming mag-asawa dahil yung mga anak ko naman nakakain na. Pero hindi yung ulam na yun ang pinakain namin. Iba yung inulam nila kasi nauna silang kumain eh. Umaga pa lang sila kumain, kami na may medyo patanghali na kumain. At kami nga ay nagpunta pa ng Lalod doon sa tindahan ng isda at bumili nga kami. Di pagbalik namin, unang niluto ni Mrs. yung gulay. At yung gulay nga ngayon ay hinati pa niya. Ngayon, kumakain na kami. Di ayun na nga, sabi ko parang hindi ako kumbinsido dahil parang iba ang lasa, iba. Tapos nakakatusing ang amoy. Sabi ko, Be, ba't ganun ang amoy ka ako ng ng ulam? Nang ginawa ko, inamoy ko yung lagayan, yung bowl. Pag amoy ko dun sa niluto niyang gulay, yung pakbet, ang sama ng amoy. Sabi ko, ba't ganun? Ang sama ng amoy, parang di ko maintindihan. Sabi ko sa kanya, nasaan na yung tira? Sabi niya, ibinilid ko ika dahil lang parang hindi magandang amoy. Sabi niya ganun. Sabi ko, bakit kako ay hindi mo agad sinabi sa akin kako? Saka dapat ay hindi ang ginawa naman daw niya, nilinis daw naman niya, hinugasan ng maigi, ibinabad. Kaya lang ganun pa rin. Di sa makatuwid nga ay di kinuha ko, ibinilad nga niya at ito 'yon, guys. Ayan oh. So, nung amuin ko, grabe, guys. Ang baho. So, ang ang ano ko dito, guys, na parami ang inilagay nilang formalin. 'Yun, sa gulay. Oh, kapag nahanginan ang baho, talagang masakit sa, sabi ko nga malalason tayo nito eh. Kaya nga kami ay nagugulay dahil nga katulad ko may sakit ako sa atay, pati liver. Din si Mrs. naman may nararamdaman din. Kaya halos nagugulay kami. Hindi kami ang problema lang sa halip na magiging healthy yung makakain namin ay parang doon pa kami malalason dahil nga hindi na maganda yung gulay. So, ang akin lang naman do sa mga manininda, hindi ko naman sa nila lahat, hindi sa ako'y naninira. Ay wag niyo namang lagyan ng formalin, wag niyo nang ibabad sa formalin. Alam ko naman na malulugi kayo halimbawa kung ano. Kung halimbawa ang gumagamit kayo ng formalin, wisik-wisik lang. Pero kung maaari wag niyo nang lagyan. Di parang pinatay niyo na yung tao na yung bumili, parang nilason niyo na yung bumili sa inyo ng gulay eh. Oh, ay nag-aari mo na nga yung tao na bumili ng gulay. Yung na nga lang ang kaya ng budget dahil sobrang mahal ng bilihin ngayon. Oh, samahan pa ng mga lahat nagtaasan na gawa na mga politikong pulpul na yan na kumurakot sa pondo ng gobyerno. So, sino naghihirap? Tayong mga mahihirap na lalong naghihirap. Na yun na nga lang yung kaya natin, ay magkakasakit pa tayo. Magtataka tayo, ba't ako nagkakasakit? Ay healthy naman yung kinakain ko, gulay. Pero di natin alam, nalalason na pala tayo dun sa ating kinakain. O katulad nito. O, ang baho. O, hindi mo maintindihan ng amoy. Paano? Napasobra na yata sa paglalagay sa inilagay na formalin sa tubig na pinagbabaran. Ay di suminip na doon sa sa gulay.
So, kawawa naman yung mamimili, kawawa naman. Parang magtagal lang yung paninda niyo, gano'n ang ginagawa. Ang baho. Isipin niyo buhay buhay na yung buhay na bumibili ng ulam ay buhay pa, pinopormalin niyo na. O hindi ko naman nilalahat, ano, kung maaari sana, kung maaari, 'wag na kayong gumamit ng formalin na alam ko 'yan, ibinababad niyo para yung prutas o yung mga gulay ay tumagal, hindi malanta. Kaya lang 'wag namang sobra. Papatayin niyo yung tao, ay butit hindi naman malamon, hindi makain. Ang sama ng lasa. Oh, saka kung hindi makain, anong mangyayari sa katawan ng taong makakakain? 'Di magkakasakit. Oh, 'di lalo nang napamahal ang gastos. Na akala ng tao ay siya'y makakatipid at kahit papaano healthy yung pagkain, ay lalo pang napasama. Ano, 'wag naman gano'n guys. Ano, so sana lumaban tayo ng parehas. Parehas naman tayong ika nga, ano, dapat tayong mga Pilipino ay nagkakaisa sa tamang paraan, hindi nagdudugaan, hindi naglalamangan. Ano, laban ng patas. Kung alam niyo ng ano, huwag gano'n. Kawawa talaga, kawawa. Katulad naming mahihirap, hindi naman sa kung kami ika nga ano, yung iba ay matatakot na bumili. Katulad ko, kami, matatakot na kami bumili ng ganitong gayat-gayat na. Ay papaano? Oh, kaya siguro nagsasakitan ng tiyan namin, dahil ng yung nabibili namin pala ay babad sa formalin. Oh, ay papaano 'yan? So sana naman sa ating mga kababayan na ang trabaho ay magbenta o magtinda ng mga gulay ay o isda, ay wag niyo namang sobrang babada na formalin. Siguro yung wisik-wisik lang o yung ano lang o saka yung tamang dami lang para lang kasi kawawa, kasi malalason yung kakain kahit pa pagkabili niyan ibabad ng 15 minutes. Wala na, nakapasok na yun sa loob ng gulay o ng isda. Oh, para lang mapansin na yung isda ay hindi hindi halpok. Oh, maganda ika ang mata. Ano, babad naman sa formalin. So, hindi ako sa naninira guys. Ang akin lang ang awareness. So, sa mga bumibili, mag-iingat kayo. Kung halimbawang ano, bumili kayo dun ng yung mga binibili niyong mga pagkain ay dun sa lihitin mo yung kilala na maayos magtinda, na hindi ganyan ang ginagawa. So, yun lang guys. Sana ay maging aware din kayo. So, sana tayong lahat ay maging healthy. Huwag magkasakit dahil syempre, magkasakit ay hindi biro. Gastos. So, yun. So, magandang araw po sa inyong lahat at God bless. Bye-bye.